Amen. Alam po natin ang nangyayari sa labas ngayon, no? So, ngayong oras po na ito, tayong mga mananampalataya, alam po natin na ang ating kalaban ay hindi mga tao, hindi laman at dugo, kundi ang pamunuan, ang mga namamahala sa kadiliman na umiiral sa sanlibutan na to. Kaya ngayong oras na to, gagamitin natin ang ating mga boses upang magpuro sa Panginoon. Hayaan natin ang ating mga boses ay dumagundong at umabot sa kalangitan, sa kataas-taasan. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. Hayaan natin itong oras na ito, tayo ay magpuri sa Panginoon. Hallelujah! Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Lahat ng may hininga, purihin ang Panginoon. Ako'y magpupuri sa lahat at mundo.
papuri sa'yo. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na itong mga papuri ay umaabot sa'yo, Diyos. At may ginagawa ka na, Panginoon, ngayong oras na ito. Oh, hallelujah. Salamat, Panginoon. Tunay ngang napakasarap magpuri sa presensya ng ating Diyos. Patuloy natin siyang awitan dahil siya'y karapat-dapat ng ating mga papuri at pagsamba. Oh, hallelujah. Nilikha mo ang mundo nang may layunin na ika'y purihin. Tinuruan mo ako at binigyan ng tinig upang sa'yo'y umawit. Naranasan ko katapatan mo sa bawat araw ng buhay ko. Hanggat may hininga, pupurihin kita. Habang may lakas, ang ngalan mo ay itataas. Ikaw
Panginoon ng aming buhay. Ikaw ang lahat sa amin, O Diyos. Ikaw ay kasapatan. O hallelujah. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. O Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, O Jesus, ikaw lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa
patuloy ka namin pupurihin, sasambahin. Aming Diyos, mangusap ka sa aming kalagitnaan. Pupurihin natin ang Diyos. May pangusap ang Panginoon sa bawat isa sa atin ngayong umagang ito. Sa aklat ng Juan, sabi ng Diyos, sinagot sila ni Jesus na nagsasabi, dumating na ang oras na ang anak ng tao ay luluwalhatiin. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamamatay, ay nagbubunga ng marami. Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito, at ang napupuot sa kanyang buhay sa sanlibutan ito ay may ingatan niya sa buhay na walang hanggan. Kung ang sino mang tao ay naglilingkod sa akin, ay sumunod sa akin, at kung saan ako naroon, ay doon ang lingkod ko. Kung sino mang taong naglilingkod sa akin, ay siyang parangalan ng aking Ama. Purihin ang pagkabasa ng kanyang salita. Mga kapatid, panahon na upang ang revival ay maganap dito sa ating bansa. Alam ko po na napakainam ng isang simbahan ay naghahanap ng kalooban ng Diyos. At ang kalooban ng Diyos ay magbunga, magsimula sa iglesyang ito. Salamat po. Hanggat hindi namamatay ang binhi, hindi ito darami. Kailangan tayong mga lingkod ng Diyos ay mamatay sa ating mga sarili. At ito'y bubunga ng marami. Panginoon, maraming salamat po sa umagang pagpapalala niyo sa amin sa iyong mga salita na ibinahagi sa pamamagitan ng aklat ng iyong lingkod, si Juan. Purihin ka. Hallelujah. Purihin natin ng Diyos. Hallelujah. Pasalamatan natin ng Panginoon. Siya ang may akda ng ating buhay. Siya ang nakakalam. Hallelujah. Hallelujah. 2 Peter 3 verse 9. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa pagtupad sa pangako niya gaya ng inaakala ng ilan. Ang totoo, binibigyan lang niya ng pagkakataong magsisi ang lahat sa mga kasalanan nila dahil ayaw niyang mapahamak ang sinuman. Ang araw ng Panginoon ay darating na tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, biglang mawawala ang kalangitan na may nakakapangilabot na ugong. Masusunog ang lupa at mawawala ang lahat ng nasa lupa. Kung ganito ang magiging kahihinatnan ng lahat, dapat kayong mamuhay ng banal at makadiyos habang hinihintay nyo ang araw ng pagdating ng Diyos at ginagawa ang makakayanan nyo para mapadali ang pagdating niya. Sa araw na ito, masusunog ang lahat, ang langit sa apoy, at matutunaw ang lahat ng nasa lupa sa tindi ng init. Ngunit ayon sa pangako niya, may maaasahan din tayong bagong langit at lupa na paghaharian ng katarungan. Salamat, Panginoon, sa iyong pangako. Tunay nga, Panginoon, na malapit na ang iyong pagbabalik, O Diyos. Kaya inihahanda mo na nga po ang bawat isa sa amin. Panginoon, sa magulong mundo, O Diyos, Ikaw ang nag-iisa naming katiyakan. Ang mga pangako mo, Panginoon, yun lamang ang aming panghahawakan. O Diyos, baguhin mo nga po ang aming mga puso. We've come before you, Lord Jesus. We humble ourselves, Lord God. We lay down all our pride, O God. Lahat, Panginoon, na meron kami. Lahat ng pagmamataas, Panginoon. Tanggalin niyo nga po sa aming mga puso ito, Lord God. Sapagkat sinabi mo, Panginoon, pinagpapala mo, O Diyos, ang mga may mababang loob. And Lord God, alam po namin na kami gagamitin mo sa nalalapit na pagbabalik mo, Panginoon.
Panginoon, kayo nga po muli ang mag-ayos sa aming mga puso, O Diyos. Sa puso ng bawat isa, Lord God, dito sa bansang ito, Panginoon, panubalikin niyo po, Panginoon, ang kaayusan. May there be restoration, O Lord God, dito sa bansang ito. Huwag niyo po hayaan, Panginoon, na ang mga masasama ang magwagi. Bagkus, Panginoon, tanging kayo lamang ang nag-iisa, Panginoon. Sabi mo nga sa iyong salita, you have conquered the world, O Lord God. You have conquered it, Lord Jesus. At ang tanging namin gagawin, Panginoon, ay magtiwala sa inyo, sa iyong pangako, Panginoon. Tunay na ikaw ay sapat, ikaw ang aming ikaw ang aming buhay, O Diyos. Yung nag-iisang Diyos ng mga Diyos at nag-iisang hari ng mga hari. O purihin. Hallelujah. Hallelujah. The spirit of the fear of the Lord is anointing each and one of us. Kaya kung kayo man ay nakokonvict ng banal na Espiritu Santo sa ating mga kasalanan, magpakumbaba tayo sa Panginoon at humingi ng tawad. The spirit of the fear of the Lord is with us right now. Andito ang anointing ng Espiritu ng pagkatakot sa Panginoon. Kaya mga kapatid, kung kayo man ay kinokonvict ng banal na Espiritu Santo na humingi ng tawad sa Diyos, ngayon na ang panahon. Dahil sinasabi ng Panginoon, hindi magaganap ang revival kung hindi tayo humingi ng tawad sa ating mga kasalanan. Hallelujah. Salamat, Lord, sa inyong salita. Thank you, Lord. Salamat sa kumpirmasyon ng inyong mga salita, Panginoon. Sinabi mo sa iyong salita, mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali. At sa bandang huli ay magiging marunong ka. Sapagkat marami tayong plano sa ating mga puso. Ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Hallelujah. Thank you, Lord. Buksan mo nga po ang aming mga puso na tanggapin ito, Panginoon, at isabuhay ito. Huwag niyo po hahayaan, Panginoon, na kami lumisan sa lugarin na ito na hindi namin ito naghagawa, O Diyos. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isang naririto upang humingi ng tawad sa inyo, O Diyos, sa lahat ng aming kakulangan, sa lahat ng aming pagmamalabis, Panginoon. O Diyos, humingi kami ng kapatawaran. At linisin niyo kami ng inyong banal na dugo, Panginoon. Amen. Tunay nga ikaw ay sapat sa aming mga buhay. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyong salita. Panginoon, ito'y pagpapatibay that we are living in the last days. Sabi niya, kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ninuman, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. May ilan sa inyo ritong hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang naghahari ang Diyos. Mga kapatid, we are living in the end times. This is not the time para mahiya tayo, ipangalandakan ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Maraming namatay, risking their lives for the truth. At hindi ito ang panahon upang tayo ay mag-alinlangan. God says, Go and make disciples. Thank you, Lord, for your word. Salamat, Panginoon. Tulungan niyo nga po kami, Panginoon, na madala itong mga aming mga mahal sa buhay, O Diyos. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na maipahatid ang salita mo. Dahil alam po namin, Panginoon, na kapag naganap na, Panginoon, ng lahat ng ito, ikaw ay magbabalik na. And
And Lord, we are excited, Lord Jesus, sa iyong pagbabalik. Nananabik kami, Panginoon, na masilayan ng iyong mukha. Nananabik kami, Panginoon, na maramdaman na namin ang kapayapaan na tangi ikaw lang ang nakakapagbigay. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ay sapat. Purihin ka, Panginoon, sa oras na ito. Sa iyo lamang namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Tanging sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Hallelujah! Once again, please do not eat inside our sanctuary to maintain the cleanliness of our place, and kindly silent our phones so we can avoid any distraction during our service. And now, let us prepare our hearts for the God's Word to be delivered by Bishop Oliver Mago. Salamat, Diana. Good morning po. Itong nakaraang linggo, di ba nagkaroon tayo ng prayer para kay Charlie Kirk, do you still remember? Yung kanyang kamatayan nag-spark ng revival sa Europe. In fact, nagkaroon ng revival sa Italy, sa London, sa somewhere in USA, maraming nag-revive doon. At siguro basta't parte ng Europe, nagkaroon ng revival. So much na, kumbaga nakita nila, kumbaga marami na nag-ingay at lumabas na mga Kristiyano. At dito sa atin, hindi pa nangyayari kasi imbis na revival, lahat lumabas para magrebelde. Siguro, ipag-pray natin na itong bansa natin ay dapuan din ng Panginoon ng revival. At we need to be very careful, lalo tigit, di ba, na marami ng mananampalataya, kumbaga, nanlalamig sa kanilang pananampalataya dahil sa nangyari at naganap. Di ba? May na-involved na mga Christian at nakalulungkot nga po na talagang, kumbaga, tinitingnan natin, sana, prayer ko, na hindi sila ma-involved kasi kinikilala sila. Tinitingala sila na mga mananampalataya dito sa Pilipinas. Anyway, hindi pa napapatunayan at niwala tayo na ang Diyos ang siyang katwiran niya ang magkahari. Amen? Sige po, at tutuloy natin ang ating pag-aaral.
pag-aaral natin ay paano na gapi ni David, ang higante. Sino siya? Si Goliath. At nakita natin yung kanyang paglakad. Bago lahat, tayo po ito ngayon at manalangin. Panginoon, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral ng salita upang ipagtibay mo ang pangako mo sa Biblia. Nang lahat ng tinawag mo, Panginoon, at sumunod sa inyo, ay bibigyan niyo ng pagkakataon na maging kings and priests. Lord, napakasarap po pakinggan, pero napakahirap, Panginoon, na lakaran. Sa tulong mo, Panginoon, ang taong magiging masunurin ay magaganap ang mga tawag mo, Panginoon, sa isang taong yan. Kaya, Lord, napaka-importante na bilang mga mananampalataya, gusto po naming sumunod. Kahit na ang laban ay mabigat. Lord, alam po namin, mabigat man ang laban, hindi niyo kami, Panginoon, pababayaan. Iingatan niyo kami hanggang kami maging matagumpay. Lord, sa inyong muling pagbabalik, dalangin namin makapaglingkod kami bilang mga tinawag na hari at saserdote sa inyong kaharian. Muli, ang pagpapasalamat ay mula sa aming mga puso at ang papuri ay sa aming mga labi. Salamat, Ama. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng nalangin magsabi ng Amen. Amen. So, nakita natin ang kaganapan, di ba? Kumbaga, at a very young age, tinawag si David. At this time, nakita natin yung pagiging hari. At syempre, hindi ganun kadali ang transition dahil syempre, namuno ang kanilang hari na si Saul. It takes a lot of time. Kumbaga, 40 years. Kapatid, 4 na dekada. So, syempre, sa 4 na dekada, na-build yung loyalty ng ibang mga Israelita. Paano magigibain? Diba? Kaya nga, diba, yung mga Catholic before, kumbaga, napakahirap ipanalo dahil kasi na-build na sa kanila yung loyalty. Pero, wala namang imposible sa Diyos. Kasi karamihan sa atin, galing doon. Tama ho ba? Sino nga galing doon? Galing ako doon. Di ba? Masugid kaming mga deboto. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, ay nakalaya kami. Ito ngayon, nagtuturo ng katotohanan. So, tingnan po natin. So, sa panahon na yon ay tinugis ni Haring Saul, sino? Si David. At hindi po isang taon, hindi 2 taon, for the lifetime. Sa lifetime ni David talagang tinugis siya ni Saul. Parang ano siya, ang tawag, may tawag doon sa preso yung sa English. Kalimutan ko yung ano. Para siyang preso na hindi alam kung saan siya pupunta. In fact, fugitive, naging fugitive si David. Pero hindi lang siya. Marami ring sumama sa kanya. More than, if I'm not mistaken, more than 500. Na mga sundalo. Imagine mo, 500 sundalo, takbo ng takbo. Di ba? Ibig sabihin nun, ang laki ng tinutugis ni Saul. At saan man sila pumunta, kapag nakipagbati kay David at nalaman ni Haring Saul, lahat kayo patay. Ganun ang laban sa panahon ni David. Kaya hindi alam ni David kung saan siya pupunta dahil kasi pag iniwanan niya yon, 100%, siguradong lahat ng tao doon patay. Sabi ko, sobrang lupit ni Haring Saul. Kaya, napakahirap ng transition time. Kasi yung panahon ni David, siguro yung mga sundalo ni Saul, nagdadalawang isip. Ba't natin tinutugis kapareho natin yan? Kababae natin. In fact, siya nga yung nag-lead sa atin. Tama ho ba? So, naguguluhan sila. Siyempre, dahil laman ng inggit, selos si Saul. So, panay ang tugis nila. Buti na lang nagkaroon siya ng matapat na kaibigan na anak din ni Saul, si Jonathan. So, in short, nakita natin, namatay si Saul at si Jonathan sa digmaan. Bagamat si David na doon sa lugar ng mga kalaban. Sa totoo nga, inimbitahan siya ng kalaban na sumama sa digmaang yun. Buti na lang, ang Diyos ay nangusap kay David. Kung hindi, baka isa siyang doon na nakikipagbaka, ang kalaban ay kapwa niya mga Israelita.
So nakita natin po yan, ang galing ng Diyos. Hindi namatay sa kamay ni David si Haring Saul. So nakita natin. So this time, may transition na. In short, namatay yung hari. Siyempre, kahit namatay yung hari, buo pa rin yung kanyang mga loyalists. Di ba yung kay Marcos, di ba hanggang ngayon may loyalist pa, di ba? Hindi pa namamatay. Ang loyalist talagang doon pa yung damdamin. Kaya ang hirap kay David para pangunahan ang bansang Israel. So, siyempre, minaiwan pa rin anak si Saul, si Ishbosheth. Yung kanyang lalaki na kung saan ay buo pa ang kanyang kaharian. Patay nga yung hari, pero yung anak niya namuno, si Ishbosheth. At ang pangit dito ay meron siyang commander, pangalan si Abner. Kumbaga, dalawa rin ang puso. Naglilingkod kay Ishbosheth at nakikipag-usap kay David. Ibig sabihin ng dalawang muka. Balimbing in other words, tama po yung word, balimbing. Kumbaga, nagpaplano siya, teka muna, paano lalakas ang Israel? Divided kami. Hindi pa hari si David nun, ha? Kumbaga, they're looking for a king, but umupo yung anak ni Saul, si Ishbosheth. At naglingkod si Abner, commander. Hindi alam ni Ishbosheth, si Abner, nakikipag-usap kay David. May mga ganun pangyayari. Eh, syempre, dahil, di ba, may sama ng loob yung kampo ni David kay Commander Abner kasi kaaway nila yon, pero magkakababayan yan. Mga Hudyo. Anong ginawa? So in short, binalak ng commander ni David, si Joab, patayin yung commander ng kabila, si Abner. Kaya nga, namatay yung, alam niyo po ba, ang hirap ng damdamin ng isang magiging hari na kung saan hindi niya alam ilalagay ang kanyang puso. Kasi nung namatay yung kanyang kalaban na si Abner, umiyak si David. Imagine mo, kaaway mo, iyakan mo. Siyempre, kababayan niya yan eh. Umiyak din si David nung namatay si Haring Saul. Tama ho ba? Have you read the Bible, 2 Kings? Umiyak siya. Imagine niyo po, 2 beses siyang muntik ng patayin ni Saul, buti na lang pinahintulot ng Diyos na makalaya siya. Ngayon namatay yung si Saul, iyakan pa niya. At di lang iniyakan, sabi niya, dito natin nakita yung katapatan ni David sa kabila ng kasamaan ni Saul. Kaya hindi yun naniniwala ngayon. Di ba? Nag-aaklas yung mga tao, pupunta sa kalsada, di ba? Nag-iingay. Pagkatapat kaya sa gobyerno, kahit na may mali yan, ilagay mo sa kamay ng Diyos, hindi sa kamay nyo. Kaya salamat, buti na lang wala isa sa atin na sumama doon. Kaya sabi ko nga, pag nag-isip yan, siyempre, mga kaliwa, sasabayan yun. Mga leftists, sasabayan. Mga NPA, sasabayan. Kung saan gulo, sasabay sila. Nakikigulo. At mahirap doon, magsusulsul pa. Eh siyempre, mga tao hindi alam if they're doing the right thing. Eh bilang mananampalataya, buti na lang tayo ay may karunungan at kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Eh kung wala, katulad sabi ni Pastora May, dati siyang di ba? Aktivista. Pero ngayon, aktivista rin sa Panginoon. Hindi na siya sumasama. So, during the time, nung transition na, syempre hindi alam ni David, paano ko itong hawakan meron pang namumuno. Kaya ginawa ng Diyos, pinahintulot na mamatay si Abner, commander ng kabila, at ganun din namatay yung hari nila, si Ishbosheth. Pinatay ng mga sundalo. Kasi yung mga sundalo, naguguluhan. Ang kalaban natin, Pilisteo, pero tayo nag-aaway. Parang bansa natin, tayo nag-aaway. Gustong-gusto ng mga leftists yan. Magkagulo rito, mag-aaway tayo, magpatayin tayo. Hindi po dapat ganon. Dapat lahat ng bagay ay laging nasa ayos. Amen po ba? Kaya, siyempre, tumayo ka sa sapatos ni David, hindi mo maintindihan. Pero ganun pa man, alam ng Diyos kung paano itatalaga ang kanyang pinili. Kaya ang title ng ating message ngayon, The Young Lad Who Became King.
Bakit young lad? Kasi, kapatid, bata pa lang siya, inanoint na siya. Tama po ba? Kumbaga, wala pa siya sa service ng sundalo, inanoint na ni Samuel. Sabi Samuel, the Lord reject the king. And God look for you to anoint. Inanoint siya. Pero pagka-anoint, hindi ka kinabukasan hari, hindi po. It takes a lot of years. Taon. Di ba? Maraming niraise ang Panginoon ng mga situation na pinaibabaw niya ang pangalan ni David. O nag-grace ang Panginoon ng kalaban. Sino? Higante. Di ba? Yung Goliath. Sino makapagsasabi sa batang edad ni David, papatay niyang isang higante? Di ba? Makita lang higante, ikaw mismo, tatakot ka. Yung mga Israelitang sundalo, matitikas, naduwag. Tama po ba? So, ibig sabihin nun, sabihin mo sa katabi mo, kapag panahon mo na, ang Diyos gagawa ng senaryo para makilala ang kanyang tinawag. Amen po ba? Yan ang ating Diyos. Hallelujah. Kaya mga nanonood at napaka-importante, huwag kayong magmadali. Kasi may mga time nakatayo po yung mga lingkod ng Diyos gusto mo nang palitan. Ang Diyos marunong maglagay. At hindi siya nadidiktahan. Amen po ba? Diyos siya. So nakita natin, naging pasensyoso si David na hindi niya maubos maisip. Dapat napatay na, di ba? Dapat patay niya yung kalaban, natalo ang Pilisteo. Dapat sobrang sikat siya. In fact, ano nangyari? Kinainggitan pa. Tama ho ba? Nainggit si Saul. Kaya ang inggit talagang walang dudulot na mabuti yan. Di ba? Tama po ba? Nakaranas ba kayo na inggit kayo sa inyong kapitbahay? Dumating sa punto na yan. Di ba? Yung kapitbahay mo, panay Shopee. Di ba? Ikaw naman, Lazada. Nainggit ako sa kapitbahay ko, panay Shopee. Di ba? Di ba? Kaya, napaka-importante. So, ano nangyari? Hinabol niya, talagang kasama yung buong sundalo, buong kaharian, tinutugis si David. Hindi man niya kalaban. Kaya ilang beses nakawala si David. So, yung time na namatay si Saul, nagbago ang kaharian ni Saul sa panguna ng kanyang anak. Pero, sabi mo sa kanila mo, hindi nagtagal. Kasi bakit? Hindi naman siya binasbasan Alam ng Israel na itong si David na kanilang sundalo, kanilang pinuno, ay merong basbas ng Diyos. Alam nila. Babasahin natin sa 2 King chapter 5. Kung meron kay Biblia, buksan. Kung wala, dito na yung magbasa. Okay. All the tribes of Israel. Again, sabi ng Biblia, all the tribes of Israel. Ilan yon? 10 tribes. Kasi yung 2 tribes kay David. Tama? Yung Judah. All the tribes of Israel. Sino yun? Yung 10 tribes. At Hebron and said, ano sabi? We are your own flesh and blood. Oh, imagine mo, tinutugis nyo, kababayan nyo, kalahi nyo. Hindi na kalaban. Di ba? Kaya si David, imbis na may paglaban, tumatakas. Kasi ayaw niyang madungisan ng kanyang kamay sa kanyang kapwa Hudyo. Kaya alam mo, tayo maraming churches Hindi tayo naparito para ipagyabang, magyabang, magmalaki. Ay hindi, kami lang pinili ng Diyos. Hindi po. Pinili sila ng Diyos. In the past, while Saul was king over us, sabi niya, you were the one who led Israel on their military campaigns. And the Lord said to you, ano sabi? You will shepherd my people Israel and you will become their ruler. Alam nila. Kaya nagtataka yung mga sundalo ni Saul. Minutugis natin nilagay ng Diyos yan. Tama po ba? Maniwala kayo, mga kapatid. Mali yung pag-aalsa sa gobyerno. Nilagay ng Diyos yan Bishop, ang sasama nila. Sino naglagay? Di ba ang Diyos? Kung masama sila, mananagot sila sa Panginoon. Hindi naman patay atin Diyos hindi siya tulog. Gising siya.
Nakita niya paghihirap natin. Tama ho ba? Huwag kayong mag-alala. Alam ng Diyos yung paghihirap nyo. Batid ng Diyos yan. Pero sabi ng Diyos, may tamang panahon ako. Tama po ba? May tamang panahon. So tingnan natin yung tamang panahon. So pinatay nila yung anak ni Saul, yung commander ni Saul na si Abner, pinatay. So anong nangyari? Wala nang tagapamahala ng kaharian ni Saul. So in short, yung mga loyalist kay Saul at sa kanyang pamilya nanghina, nanlambot. Wala na kaming leader. So mangyayari, mag-scatter ba yung 10 tribes of Israel? Yes, they will scatter. So ang ginawa ng mga elders? Ang ginawa ng elders, lahat sila sama-sama pumunta kanino? Kay David. Hindi sila takot kung baka patayin sila, hindi po. Sama-sama sila pumunta kay David at sinabi, David, laman at buto ka namin. Isa ka sa amin. During the time na namamahala ang aming hari Saul, alam namin, ikaw ay tinalaga ng Diyos upang magtupa. Maging pastol sa amin. Alam ng Israel. At alam niyo po ba, every time kapag si David ang kanilang pinuno, lahat ng laban nananalo. So kitang-kita ang kamay ng Diyos. So in short, ang Diyos ang nagkonbinsi dun sa 10 tribo na itong aking inilagay, siya ang aking ipagkahintulot na maging tagapamahala nyo. Amen po ba? Tanong ko sa inyo, manak, anak, nasa kamay ng manak? Manak, kilala niyo ba yung mga magulang nyo? Tanong ko sa inyo, kilala niyo ba yung mga magulang nyo? When I said kilala nyo, means alam nyo po ba yung tatay nyo, nanay nyo? Not because of names, no. Dapat alam nyo yung kanilang ugali, ang kanilang nature. Kung anong kinagagalit, dapat iiwas kayo. Kaso ang problema ngayon, yung panahon ng Gen Z, wala na. Ang kinikilala, yung barkada. Ang problema natin, kalaban natin, mga magulang, mga barkada. Mas malakas ang boses ng barkada. Kaya yung mga Gen Z, pagbalik sa tahanan, anong ginagawa? Rebelde na. Hindi maganda ang pamamalakad. Hindi po ba? Kailangan alam nyo kung saan kayo nanggaling. Tama po ba? Lahat na magulang may lapses. Hindi sila, may mga pagkakamali. We are not perfect. Lahat tayo, hindi tayo perfect. Dapat alam natin, bilang mga anak, dapat may consideration tayo. Amen? Kaso, ang tingin sa atin, dapat di tayo nagkakamali. O mga magulang, di ba kayo nagkakamali? Bishop, lagi nga ako mali eh. Nagkakamali tayo. Pero paunawa natin sa mga anak natin, siyempre kami natututo pa lang. We learn. As well, you also learn from us. Tama po ba? So, ang sabi ng mga tao, tingnan natin. Verse na ba yan? Verse 4. Ano sabi? Verse 4, verse 3, when all the elders of Israel had come to King David at Hebron, the king made a covenant with them at Hebron before the Lord. Nakipagtipan. Siguro may kasulatan, di ba? With them at Hebron before the Lord. And they anointed David, king over Israel. Hallelujah. Palakpan po natin. Grabe, no? Sumukob sila. Alam natin, very powerful lang. Siyempre lang sa tribes lang, 10 tribo yan. Ang kalaban, 2 lang. Di ba? Dapat mas malakas yung tribong ito. Pero nagpailalim kay David. Yan, kaya David was 30 years old when he became king and he reigned for 40 years. Galing, no? Kapatid, 30 kasi in Hebrew ay isang edad na kung saan ay pinagkakatiwala. Pwede ka nang mag-enter sa magiging priest or Levites. Sino ba yung 30? Yung namahala? Si Joseph. When he became 30, namuno siya sa buong Ehipto. Sino pa? Si Jesus Christ. At the age of 30, di ba? Siya ay binautismuhan. Pumasok sa ministry ng
saserdote. Okay? Sino yung 30 rito? Taas ng 30. Ha? Kailan ka magta-30? November. Wow, praise God. Sige, by 30, i-anoint natin si Clive. Hindi king ng mega harvest, ha? Okay? So, ibig sabihin nun, ang Diyos talagang binavalue ang edad. Tama ho ba? Kaya, kayo mga kabataan, pag may mga matatanda, napaka-importante, respeto. O, sabihin mo sa mga kabataan, kinakausap mo ngayon, gusto ko malaman nyo, kapag matanda, respeto lang. Kasi kayo sumisira ng respeto eh. Pag sinira nyo yung respeto, lagot kayo. Kayo rin ang mag-reap ng inyong consequence. Kailangan respeto. Bishop kahit nagkamali yan, hindi makakarating yan ng ganyang edad kung walang karanasan. Amen? O mga senior, taas ng kamay. Salamat mga senior. Hindi po ba? Di ba yung gray hair is a symbol of, hindi lang wisdom. Yan, importante yan. So tingnan natin, verse 5. In Hebron, he reigned over Judah 7 years and 6 months. And in Jerusalem, he reigned over all Israel and Judah, ilan? 33 years. So in short, 40 years. 4 na dekada. Grabe, no? Sabihin ko sa inyo, kapatid, yung 4 na dekada, hindi natalo ang Israel sa labanan sa pamumuno ni Haring David. Hallelujah. Amen? Paano matatalo yan? Nilagay ng Diyos yan Tinrain ng Diyos. At naghintay siya. Alam niyo po ba, sa panahon ng paghihintay, dumating sa time na sabi ni David, sana masira na ulo ko. Dumating siya sa isip na yun. Kasi hindi niya alam, saan siya pumunta. Kahit saan siya pumunta, tinutugis siya. Natutulog siya sa gabi, hindi niya alam, baka may papatay sa kanya. Wala pong kapayapaan si David. Ang kapayapaan niya, nakikita lang niya sa Panginoon. Kaya marami siyang ginawang salmo, mga awit. Kaya lahat ng meron tayo, meron ba ang awit sa Bible niya? Sinong walang awit sa Bible? Halos lahat, nilikha ni David. Ang ganda ng awit niya. Di ba? Pero nung siya naging hari, nagpa-relax-relax na, doon na siya, hindi na siya gumawa. Iba na yung ginawa niya. Alam naman natin yan. Yan. Kaya ang bigat ng paghuhubog ng Diyos sa kanya. Mula pagkabata, pagkabinata, hanggang umabot sa palanda. Napakabigat. Kaya mga kapatid, ang buhay natin, sabihin mo sa kanila mo, ang buhay natin ay punong-puno ng paghuhubog ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah! At least that's good. That's good. We have a good God. Dahil gusto ng Diyos, pagpasok mo sa langit, perfect ka na. Amen po ba? Yes. We are made for perfection. Maniwala po kayo. Bishop, ba't lagi ako may problema? Inuhubog ka ng Diyos Hindi nawawalan problema. Okay lang yan. Inuhubog ka ng Panginoon. Kasi nasa laman ka pa. Tama? Sinong gusto mawalan problema? Taas ang kamay. Ha? Tatapusin na natin ngayon. Mga nanonood, pag ayaw niyo yung problema, tawag lang kayo sa amin, tatapusin namin kayo. Hanggat may hininga ka, may problema. Tama? Kasi ang buhay natin punong-puno ng hamon. Sapagkat ikaw at ako habang nabubuhay, hinuhubog ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Grabe. Napakasarap. Oo, may mga times, sobrang gusto mo na umiyak, bumigay. Pero sabi ng Diyos, huwag ka bibigay. Hindi kita iiwanan, hindi kita pababayaan. Yung mga bagay na iniisip mo, hindi nangyayari. Ang sabi, yung iniisip mo, higit ang aking iniisip. Tama po ba? Ganun mag-isip ang Diyos. Bishop, ba't ganun siya mag-isip? Diyos nga siya
Yung mga hindi mo kaya isipin, siya ang nakaagawa. The impossible, sabi ng Diyos sa akin yan. Yung mga posible sa iyo yan. Amen? Because He is God. Kaya kung sabihin, Bishop, matanda na ako. Sabi niya, Pastor Mayet. Ilan taon ka na, Pastor Mayet? Oh, praise God. 73. Bata pa. At the age of 73, imagine mo, sa bahay ni Sister Mayet, nakakaranas mo siyang baha. Oh, di ba? Lumalakat mo siya baha. Sabi niya, Lord, retired na ako ah. Hindi po, inuhubog pa lang si Pastora Mayet. Ang maganda kay Pastora Mayet, handa siyang magpahubog. Amen? Yes! Hallelujah! Dapat handa tayong magpahubog. Dapat ganun tayo bilang mananampalataya. Kumbaga, huwag tayong magagalit. Kasi may mga time, madalas tayong magalit eh. Di ba? Sinisisi natin ang Diyos, nagsasalitaan laban sa Panginoon, Lord. Di ba? Kita mga tao, nasaan mga tao? Nasa kalsada. Reklamo na reklamo. Di ba? Buti nga, mabait pa ang Diyos. Hindi nga niya pinaulan eh. Nag-pray tayo ng ulan eh. Para ma-disperse yung meeting eh. Di ba? Kasi ang mahirap dito, pag marami kayo, pag may nagsalita at namuno yung salita niya, lahat tayo, tangay. Sa Nepal, ganun eh. Nagsalita na. Talagang kahit maayos yung constitution building, sinira nila. Imagine mo, ang daming sinira. Tama po ba? Oo, alam natin nagkasalan ang tao. Eh, dahil ang tao makasalanan. Walang kabusugan. Diba? Nasa kanya na lahat. Imagine mo, isang ulam na, busog ka na eh. Diba? Kaya minsan, nanonood din ako sa Facebook ha. Nanonood ako, nagbabahid sa isang restaurant, worth 500,000. Ano kinain ito? Kalahating milyon. Ha? Siguro, tataka ko, sinusubod to. Take natin. Kasi sila, ginto. Umusubo ng ginto. Sobrang mahal. Di ba? Eh sa ating isang putahe lang, sapat na. Kaya, by the way, I have a good news sa inyo. By November, kakain tayo. Hallelujah! Eat all you can! Kahit mesa, pinggan, pwede kainin. Hanggat masasubo. Hindi naman po. Yeah, di ba? Nagtataka tayo. Ba't di nabubusog? Di ba? Grabe. Anyway, meron naman tayong Diyos. Alam ng Diyos. Alam ba? Alam ba ng Diyos? Paghihirap natin? Kasama ba natin siya? Yes. Hindi niya tayo iiwanan. Kaya, kapatid, sabi mo sa kapatid mo, kapatid, samantalahin mo hanggat bukas ang pintuan ng langit at ibaba ang habag sa tao. Samantalahin natin. Katulad kahapon, sinamantala namin, ni Pastor Oli, namantala siya. Talagang, yung mga tao talagang, pag pinatayo niya, tanggap na lang. Anyway, it's good. Masaya po ako. Dahil marami ang kumilala sa Panginoon. I think more than 15, no? Yes, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Salamat, oh. Yung nga nag-start ka na, Pastor Yoli, sabi ko, puti alam na yung praise and worship. Maawi. Kaya yung nagpatotoo, wala siya rito. Okay lang po, explain ko muna. Yung nagpatotoo, alam niyo po ba, nagpatotoo, habang siya nagpatotoo, yung kamay niya, parang milindol. Kami, sabi ko, talagang, totoo naman po yun. First time niya, dun sarapan ng tao. Kaya, nung hinawakan siya dito, pati yung mawak, kinabahan din. Anyway, tao lang tayo. Lahat ba kayo kinakabahan? Oo, lahat naman tayo. Tama? Bishop, ikaw, sanay hindi po. Every time tumatayo rito, nanginginig po ako. Sa totoo lang po. Kinakabahan ako. Kaso lang Bishop, pag nagsisigaw, para mawala ka ba? Yan. Number 1, God wants us to take dominion to rule and reign with Him. So binigay ng Panginoon kay David. Di ba ang bayang Israel?
The 12 tribes of Israel, pinagkaloob ng Panginoon kay David. Why? Alam po si David. For him to rule and reign. Diba? Nag-reign siya how many years? 40 years. 4 na dekada. Nag-reign si David. Doon sa 4 na dekada, maniwala po kayo, walang record na natalo si David. Wala siyang record. Kung meron record, siguro, tabihan niyo ako para tignan natin kung natalo ba talaga. Hindi po. Okay? Sabi, binasbasan niya sila at sinabi, magpakarami kayo para mangalat ang mga lahi ninyo at mamahala sa buong mundo at pamalahan ninyo ang lahat ng hayop. Sinabi ng Diyos sa aklat ng Genesis. Kanino? Kay Eva at Adan. Yung mga naunang magulang natin. Okay? Alam ni David yan. Tinawag tayo ng Diyos. Kaya mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para mamuno. To rule and reign. Tama ho ba? Yes. Kaya gamitin nyo yung pagkakataon na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Sa mga nanonood, tayo'y tinawag ng Panginoon na mamuno at mamahala. Amen? Pangalawa, it starts with being faithful with what God entrusts to us. So, ibig sabihin ng bilang tinawag ng Panginoon, nagsisimula tayo sa maliit muna. Do not despise small things. Kung pinamahala ka ng Diyos sa upuan, maging matapat ka lang. Inis ka. Lord, tagal mo mag-promote. Huwag ka mag-alala. Lahat ng tinawag ng Diyos may promotion. Amen? Yan. Kaya, naalala ko si Pastor Rayoli, yung mga gawain natin. Liit lang. Mga ilan lang. Siguro bilang sa daliri. Pero alam niyo po ba, nakakalula ngayon, pagpunta ka sa BS, halos punong-puno yung bahay. 18, 20, at hindi lang doon. May kasama pang online. Yan ang magiging tapat sa maliit. Sabi mo sa kanila mo, pag matapat ka sa maliit, malaki ang ipagkakalob ng Diyos. Kasi kati-katiwala ka. Amen po ba? Tama po ba? Yes. Kaya, pag pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng bagong simbahan, siguro baka loobin ng Diyos by next year, tayo na yung ating gusali. At yung gusali natin, for your information, ikot yung mata nyo. Ikot yung mata nyo. Makikita yung katabi. Ikot nyo. Itong lahat, kulang pa. Mas malaki pa rito. 406 square meter, 300 lang to. So may 100. So ibig sabihin yung buong lugar, magiging sanktuaryo. O sabihin mo sa kapatid mo, kung tayo lang, sasayaw-sayaw tayo roon. So ano ibig sabihin nun? Kailangan mag-pray tayo na dagdagan ng Panginoon. Ang Diyos ang nagdadagdag. Tandaan niyo po, hindi tayo. Ang Diyos ang nagpapadala. Amen? So, dagdagan tayo ng Panginoon ng 500. Okay? Amen po ba yan? Kasi kasya doon sa sanctuary, siguro sa aking kalkula, nasa 600. Magandang seating yan. Pero pag punong-puno, kahit na 800 sa sanctuaryo. Ilan tayo ngayon? Nasa 150 lang. Pagdating sa hapon, another almost 100. That's to 250 lang. O, imagine mo kung 800, 250 lang tayo. Sasayaw-sayaw ba tayo? Kakalog-kalog ba tayo? Yes. Tapos sabihin mo sa atin mo, panahon na. Panahon na. Upang ipahayag sa iba ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi lamang tayo, kundi ipalaganap natin ang salita ng Diyos. Amen po ba? It start being faithful with what God entrusted to us. So, unang-una sa ating talento. Sino mga may talento? Lahat tayo may talento. Di ba? Kung dati kang talkative, go ahead. Use your pagiging talkative in the presence of God. You talk about God Himself. In time, loobin ng Panginoon na magbigay kayo ng panahon sa pag-aaral, sa paghahatid ng mensahe. You need to be a good steward of our time. Thirdly, you need to be a good steward of your family. Sino mang pamilya hindi pa na, sige po, sino mga anak na hindi pa nakakilala kay Kristo? Taas ang kamay, mamaga. Okay, may tip ako sa inyo. Pag uwi niyo po, kausapin niyo anak mo. Sabi mo, anak, gusto niyo ba bang makita kayo? Sabi mo, oo. Kung gusto niyo makita niyo ako, sumama kayo sa Panginoon. Pag hindi, maghihiwalay tayo. Bakit? Kasi langit na punta ko.
Siyempre, pag di sila nakakilala kay Kristo, saan sila? Sa impyerno punta nila. Makikita ba kayo? Wala na. O kung mahal niyo nanay niyo, sumama kayo para makita niyo ang langit. Amen? Tapos, yung ganun lang. Tapos na tayo dun. Hindi na kailangan masyadong mahaba. Okay? And you also be a good steward of your money. Maganda, husay ba tayo katiwala? Ang problema kasi mga kabataan, sobra natin ginagastos ng pera sa pamamagitan ng mga games. Inuubos. Hindi lang po yung inuubos ng pera. Yung mga cellphone nasisira. O, sinong nasira sa games? Doon sa cellphone niya. Diba talagang hindi titigilan. Yan. O. Nakaranas ba kayo cellphone yung naginit? Kulang na lang, may reklamo cellphone nyo, sobra gamit mo. Cellphone mo, nang usap. Si Siri, sabi Siri, too much. Kaya, ingatan nyo. Siyempre, lahat ng bagay na merong halaga, dapat bigyan natin ng pagtingin. Amen? Huwag natin samantalahin. Kumbaga, bugbog na yan. Yung cellphone nyo. O, sino mahilig sa games? Let us be honest. Taas ang kamay, mga mahilig sa games. Biglang bumait Mahilig mag-game. Wala mo masama, mahilig mag-games. Taas ang kamay. Yan, taas ang kamay. Makinig kayo ha. Mula ngayon, wala nang games. Alam niyo po ba, nakakasira ng utak yan. Hindi kakala mo games, nakakasira ng utak yan. Pati damdamin, nakakasira yan. Kasi akala nyo yung games, nagiging real yan sa utak natin. Unti-unti binibigyan ng kaisipan ng isang kabataan. Kaya kita mo, Gen Z, di ba, kung magmaktol sila, manira, ganun-ganun lang. Kasi ang utak na puro games Ano tinigil sa Nepal? Ano tinigil? Di ba tinigil ang social media? Ini-stop ba? Yes or no? Pinigilan? Ano ginawa ng Gen Z? Di ba nagka-class? Bakit? Buhay na social media Di ba? Pag kayo na-addict na sa games, sigurado 100% iba na ang utak nyo. Tama ho ba? Lalo na barilan, grabe, kung pumatay, ganun-ganun lang. Di ba? Ano yung Counter-Strike? Luma na yata yun Luma na yun. Face out na yung Counter-Strike kasi pag bumali pa isa-isa lang, iba na boom! Puro ganun. Mapasabog na. Hindi na nasisiyan sa isa-isa. Kumbaga, pag pumatay, machine gun. Di ba? Ngayon, ang usapan ngayon, hindi na baril Hindi na baril. Ang usapan ngayon, nuclear na. Kapatid, hindi lang pinapatay ang katawan, tinutunaw pa. Ang nuclear, pag bumaksak, tunaw tayo. For your information, tunaw tayo. Di ba? Kaya, kawawa tayo. David proved his faithfulness as a shepherd boy, so God made him a shepherd to the nation. Pinatunayan ni David, tapat siyang humawak sa mga tupa. Ano man mangyari, umalis man siya, meron siyang iniiwanang kapalit. Tama ho ba? Dapat ganun tayo. Kaya pag nakita ng Diyos, katiwala ka, siguradong aangat ka. Sabi mo sa katabi mo, pag nakita ng ating mahal, sabi mo yung katabi mo. Kausapin nyo katabi nyo. Sige, pag hindi nyo kinausap katabi nyo, papanis laway nyo. Pag nakita ng Diyos, katiwala tayo, maniwala ka. Pararamihin pa ng Diyos. Amen? Yan ang ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Grabe, no? Ang sabi sa Lucas, ang taong mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang taong madaya sa maliit na bagay ay magiging madaya rin. Di ba? Kaya kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? Di ba? Sabi ng Lucas. At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan sa iba, ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng kayamanan ng talagang para sa inyo? Siyempre, dapat tayo ay sinusubok ng Diyos. Okay? Mabalik tayo kay David. Okay, mamaya, malakad na yung utak niya
Okay. Pangatlo, patience has to be developed. Kapatid, bago siya naging hari, ilang taon siya? 30 years old. Pumasok siya sa service ng militar, siguro around 17 years old. Ganun na siya. Diba? Una siya, naging assistant ni Saul, ang tigatugtog, di ba? Tapos, naging ano siya, captain of Saul. Tumas siya eh. Naging commander din siya. Si David, naging commander. Pero, naging commander siya, kapag lalakad si David, ang mga babae, nagkakantahan. Si David, pumapatay ng 10,000. Pero si Saul, pumapatay ng 1,000. So, narinig Saul, ba, sobrang sikat na itong David na to ha. Yun, nagkaroon ng inggit. Yan. Inggit talagang nakakamatay yan. Okay? So, naging patient si David. Hindi siya nagmadali. He wait for his time. Tama? Naghintay lang siya. Kaya, sabi niyo sa kanto mo, ang naghihintay, ng tapat, ay pagkakalooban ng maluwat ng ating Panginoon. Amen? Yan ang ating Diyos. Purihin ang Panginoon. Sige, pangapat. Submission to authority will be tested. Nakita naman natin, talagang nagpasakop si David na kahit na inalagay sa alanganin ng buhay niya, 2 beses, kapatid doon sa lugar na pinahintulot ng Diyos na binigay na si Saul sa kamay niya. In fact, pwede niya patayin. Pag pinatay niya, mapapadali ang kanyang pagiging hari. Pero hindi niya ginawa. Yung gagalawin niya, teka muna, ay, ano ko to? Hari ko to. So, umiwas siya. Kaya, pinarinig niya, doon sa Biblia, sinabi niya, Haring Saul! Di ba? Bakit mo binalak ang inyong lingkod na patayin? Ang totoo, doon ay binala ko ng Diyos sa iyong tent, pero hindi kita ginalaw. Hindi niya pinatay. Kaya, ang bait talaga ng Diyos, no? Ang galing ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kapag tayo magpe-pray, imbis na magrebelde ka sa labas, nag-pray sana ang buong nasyon. May mangyayari. Naniniwala ba kayo? May nangyayari sa prayer? Yes! Like we do. Every Sunday, nag-pray tayo to the Philippines. Amen po ba? May nangyayari? Yes, kaya may bagyo. Pinahintulot ng Diyos. Hindi lang isa, 3 sunod-sunod. Kasi pag isa, kayang harangan pa ng mga pangkaraniwan na mga flood control. 3 sunod-sunod eh. So, anong nangyari? Nasira. Di ba? Kasi puro substandard. Tama ho ba? So, nakita natin. Anyway, hindi man tayo binahan ng todo. Halos isang araw lang. Tama ho ba? So, pinakita ng Diyos. Napakagaling ng Diyos. Mahal ng Diyos ang Pilipinas. Naniniwala po ba kayo? Mahal ng Diyos ang ating bansa. Kung mananalangin lang ang bansang ito, may mangyayari at may mababago. Kaso, imbis na manalangin, nag-aklasan sa labas. Di ba? Kumbaga, sumigaw, pinakita yung kanilang pagiging rebelde. Dapat hindi ganon. Dapat prayer rally. Tama? Ayan. Submission to authority will be tested. Sinusubok tayo. Alam niyo mga kapatid, tayo sinusubok ng Diyos. Ang bansang Pilipinas sinusubok ng Diyos. Kaso nga, failure upon failure ang naranasan ng Diyos dito. Kasi, mga kapatid, we are a sheep nation, not a goat nation. We are not a goat nation. We are called sheep. Kaso nga, sana, baka mabago ang tawag sa atin maging goat nation. Kasi ang goat, nanunuwag. Di ba? Nag-alaga na ba kayo ng kambing? Sino nakaranas? Ako nakaranas, ag-alaga ako ng kambing. Di ba? Ang kambing, pag hindi gusto, nanunuwag. Ano ginagawa ng mga tao natin dito sa Pilipinas? Nanunuwag. Tama ho ba? Kaya sana, prayer natin, huwag tayong mapalitan na goat nation. So at last, David submitted to King Saul. Even though the king was evil, he did not intend to harm him. We are to learn, sabi mo, we are to learn to submit to authority. Sa mga nanonood, we must learn this kind of submission to authority. Bishop, bulok authority, kahit na. Nilagay ng Diyos yan eh.
Niligay ng Diyos yan eh. Di ba? As our sign of submission to God. Pag nag-submit ka sa authority dito, pagpapakita, nagpapasakop din tayo sa kapangyarihan ng Panginoon. Tandaan niyo po, walang pwede maghari dito kapag hindi pinahintulot ng Diyos. Yes or no? Iba ang Diyos natin. Makapangyarihan Diyos. Yung kaaway natin, kayang-kaya niyan. Yung problema nyo, kayang-kaya niyan. Sabi mo sa kapatid mo, walang problema na hindi kaya ng Diyos. Di ba may kanta tayo? Claire, kayang-kaya ng Diyos. Claire, do you kaya ng Diyos yan? Kantahin nga natin. Maganda to eh. Kaya ng Diyos yan. Sige. Music, can you please follow your servant? Yung kaya ng Diyos yan. Meron ba tayo yan? Please remember yung awit ni Claire? Yung kaya ng Diyos yan. Sabi mo sa katabi mo, kaya ng Diyos yan. Kahit bulok ang sistema, kaya ng Diyos yan. Amen? Sige, tayo po tayo lahat. Ito ang ating panghuling awit. Okay. Bago tayo magtapos, basahin natin to. Being chosen by God, David went through years of learning. Lahat ba tayo natututo? Yes. Transformation and pruning to prepare him for the nation he would one day rule. In the same way as God has chosen us, we must allow him to cultivate what? Godly virtues in us for the destiny He has prepared. Kapatid, may inihanda ang Diyos sa atin. Naniniwala ba kayo dyan? Yes! 100% naniniwala tayo. Awitan natin ito. Pastor Claire. Hallelujah. Hallelujah. Sige po. Kung may karamdaman, kaya ng Diyos yan. Kung may kailangan, huwag mag-alinlangan. Kaya ng Diyos yan. Kung nahihirapan, nanghihina sa laban, ikaw ay kumapit, sa Kanya'y lumapit. Kaya ng Diyos yan. Sabay-sabay po, walang mahirap, pagkat walang mahirap sa ating Diyos. Meron ba? Wala! Walang imposible sa ating Diyos! Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Kaya ng Diyos. Alalahanin po natin lahat ng ginawa ng Diyos. Hinati ang dagat na pula. Amen. Nilunod ka away nila.
Hallelujah. Taas natin mga kamay natin. Lord, nataas ang kamay ng mga anak mo. Ito ang aming mga problema. Taas niyo yung problema nyo! Kaya ng Diyos yan! Lord, salamat po! Lahat ng aking problema, lahat ng aking pinagdadaanan, kaya mo yan! Alam po namin, ang Diyos namin ay napakamakapangyarihan. Walang imposible. Kaya lahat ng ito ay kaya mo, Panginoon. Sa umagang ito, Lord, bababa kami, Lord, na may kapahingahan, na may kagaanan, sapagkat lahat ng problema namin ay kinain ng Diyos para sa amin, O God. Hallelujah. Purihin natin, Diyos. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ng Diyos. Kaya ng Diyos yan. Kaya ng Diyos yan. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen.